Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! So kung ano pa man gustong makita nitong mga congressman na to. Pero sila ho mga kababayan, wala ho silang transparent. Di ho natin malaman kung saan nabili. Nitong si Stella Kimbo, yung kanyang artista band. Itong si Abante, di ho natin alam kung saan galing yung perang pinambili niya ng 18 million na Cadillac Escalade. Yung pinambibili nila ng Rolex, nakadeklara ba yan sa SLN? Yun nung papiso-pisong sweldo ng mga vlogger na nanggagaling sa Google o kung nanggagaling sa Meta, yun hong inaatupag nila. Pero yun hong kanilang mga kinikita sa pamahalaan, sa pamamagitan ng pangungontrata ng kanilang mga kapamilya, hindi ho natin alam. Mga walang ya talaga to. Pero okay lang ho yan. No? Sigurado naman, malulusta naman ho ng ating mga kaibigang mga vlogger yung pagsubok na yan. At naglabas na rin ng statement ng PDP laban kaugnay dyan sa panggigipit na yan na ginagawa nitong si Robert Ace Barbers. Ito pa lang si Ace Barbers, maangas na iyakin. No, may paduro-duro pero nung siya na binira, binanatan ho niya mga vlogger. Mga patola ho niya, patola sa totoo lang. At dating itong chairperson na si Congressman Zaldico, kaugnay po sa 2025 national budget. Binagit sa motion na makapangyarihan daw ang mga nasabing mambabatas para sirain o pakialaman ang mga ebidensya kaugnay sa reklamong graft laban sa kanila tungkol sa mga blanco umanong bahagi ng General Appropriations Act for 2025. Baka nasira na yung problema natin, Migan, di ba? Baka nasira na yung mga ebidensya na mag-DDN dito sa mga nabanggit na congressman na to. Kaugnay dyan sa dyan sa kabalbalan ng budget, dyan sa 2025 budget. Baka nasira na ho yung mga ebidensya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga inireklamong mambabatas. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA. Grabe ho yung pagmamaniobrang ginawa nila dito sa issue ng budget na to, no? From ang tinututukan na sambayan ng Pilipino at yung mainstream media at social media, yung kulang-kulang na BICAM report. Bigla ho tayo, pagka-file ng impeachment, send sa Senado, wala na ho, natabunan na ho yung pagnanakaw na ginawa nitong mga walang yung congressman na to. Yan ang problema sa dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga ang bilis mag-shift ng usapan from kulang-kulang na BICAM report, bigla tayong talon dito sa... No, importante naman mapag-usapan yung impeachment, pero masyado hong halata na talagang gusto ho nilang tabunan yung issue ng budget para hindi maibunton ang atensyon ng sambayan ng Pilipino doon sa mga congressman, mga senador na trumabaho dyan sa 2025 budget na yan. Ang masasabi natin dito ay talaga namang napakawalang yan. Ito ho, rekta ho tayo dito kay Manong Ted Pailon. Kakausapin ho niya dito itong si dating Senate President Franklin. Okay, balikan natin. Ito po si Senator Drilon. Sorry Senator, ito po si Maricel Goetzel. Yan, sir, malinaw na po. Malinaw na. Ayan. Sir, ulitin ko lamang po yung tinatanong ko kanina kasi ang sabi po kahapon ni Senate President Chis Escudero, wala daw clamor yung pagtungkol po dito sa impeachment complaint. Pero ang ina-argue naman ng iba, malinaw naman na may provision doon sa Constitution na quote-unquote shall forthwith
proceed. So dapat immediately. Pero kung sa June pa po sisimulan itong impeachment complaint, parang medyo nakakalito. Ano po ba, how immediate, how urgent po ba dapat ang impeachment? Sa akin po, hindi po clamor ang pagbabasihan natin kung hindi yung nakalagay sa saligang batas. At ang nakalagay sa saligang batas, ang impeachment complaint ay dapat po dinggin ng Senado sa lalong madaling panahon. Ang exact wording po ay the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ulitin ko lang. The trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. At yan po ay hindi clamor ang Baka merong sariling timeline itong si Kilay, kaya hindi niya sinunod yung nakasulat sa saligang batas, no. Pero sa bagay, no, nakaapila pa, no, merong hinihain na TRO itong si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Paano pagka naglabas ng TRO yang Supreme Court doon sa ikaapat na napawalang bisa yung ikaapat na impeachment, di wala tayong impeachment. Tapos balik na tayo dun sa usapan. Doon sa kulang-kulang na BICAM report, yun talagang malapit sa bitukan ng sambayan ng Pilipino. Itong mga issue na to, itong impeachment na to, kabalbalan ho ito. Yung tipong binibigyan ho natin ng free pass tong mga politiko na to na gaguhin ng sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang, binibigyan ho natin sila ng okay. Labas niyo, guluhin niyo si BP Sara, meron na kayong free pass. Kumbaga, ayan na, makakatakas na kayo sa mga kabalbalang ginawa nyo dyan sa 2025 budget. Ang labo babasihan kung hindi po yung ating saligang batas. Nirespeto ko po yung opinion ng Senate President. Ngunit sa akin po, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad lilitisin ang impeachment complaint. Opo, Senator. Paano yun? Kung agad na lilitisin, kasalukuyan pong nakabreak ngayon ang session ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglitis sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po, basta tumawag ng special session ang Presidente. At yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ay absolute. Pwede po siyang tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung impeachment complaint po, dahil yan ang utos ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, sir, hindi nakalimit doon sa mga legislative agenda yung pagpapatawag ng special session ng Presidente. Walang ganun. Walang ganun dahil sa the moment mabubuo ang special session, ang unang item sa agenda, yung natanggap na impeachment complaint mula sa Kamara ng Representantes. Ayun. Pero sir, isa pa pong gumugulo sa isipan ko rin. Paano kung halimbawa nabuksan na po yung impeachment court? Pero of course, as we all know, palapit na rin po yung eleksyon. Anong mangyayari kung magkaroon bigla ng transition ng hindi pa natatapos yung impeachment case sa upper chamber, pero from 19th Congress, patawid na ng 20th Congress, meaning maiba na yung mga members ng Senado. What will happen? Ay, hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate, mayroong nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. Ayun, sa tingin ho natin, mas nakikita nitong si dating Senate President Franklin Drilon yung angulo na pagka natapos ng 19th Congress, kung ano man yung mga naumpisahan dyan, hindi na pwedeng ituloy sa 20th Congress. Naku, paano ba yan? Kung ipagpipilitan itong si Boy Kilay na ituloy lang ang impeachment na yan, panibagong usapin na naman sa Supreme Court, lalo na naman magtatagal.
Kasi para ho talagang inaano ho nila itinaon nila, itiniming nila na ifa-file yung impeachment na yan pagka malapit ng matapos yung 19th Congress para maraming mapag-uusapan sa Supreme Court, maraming pagdidipatihan, magtatagal, at kung matutuloy nga ba, parang natansya na rin ho ng mga tao dyan sa House of Representatives o baka talaga ang pakay nila, hindi naman ma-impeach si Vice Sara. Yung tipong malis lang yung atensyon ng ating mga kababayan sa mga importanteng issue na dapat pag-usapan. Kagaya ng budget, yung gutom, yung kriminalidad, pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, yan ho kasi mga issue. Ngayon, apurado itong mga mainstream media na to para talakayin yung impeachment na yan. Yun po ang problema natin dito. So kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Gulo eh. Again, So kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga Senado. hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino, kaya kahapon po sa isang forum hindi mo po iba-iba pong opinion kung ano mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang paglilitis ng impeachment complaint. Wala pong decision ang Korte Suprema dyan. Oo. So kumbaga ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po. Yan po ang aking payo. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial, at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, tapos po yung paglilitis ng impeachment articles. Paano yung mga room? Paano yung mga babarnisan pa? Marami pang checheburetche itong si Chis Escudero di ba? Pero paborable naman sa atin yun. Ngayon, pagka tumawid ng 20th Congress yan, panibagong usapin na naman mo yan. Na continuing body ba talaga? Panibagong decision na naman yan na Supreme Court, ika nga, no? Kaya abangan lang ho natin kung hindi uumpisahan ngayong 19th Congress yan, sa tingin ho natin, malaking question yung pagpapatuloy niyan sa 28th Congress. Tuloy. Pero sir, kahapon, nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order. Dahil nga daw po parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinailaban sa kanya. Nalabag na yung 1-year bar. Kumbaga. So, pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin po sa ligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang itinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang, hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador not to follow sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito? Hindi ko po masagot yan. Yun ang magiging problema. Dahil wala pa pong desisyon dito, pwedeng sabihin ng mga senador, by separation of powers tayo at nakalagay sa saligang batas, kami po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung ano mangyayari at pwede po i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat dinitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Siguro maganda rin matanong kay Senator Frank Maricel. Ano ho ang inyong school of thought, Senator Frank, dito po sa kailan ba deemed initiated na yung impeachment complaint sa Kamara? Kailan po nagsisimula yung bilang? Again, Ted, sa akin po, hindi ko masasagot yan at maraming arguments on both sides. Ang solusyon, ano ba ang masama
pag tumawag ng special session ngayon at umpisahan na pag-release ng impeachment complaint. Wala akong nakikita kang disadvantage eh. On the other hand, it will settle, marami pong uncertainties ang masisettle, wala pong question na lalabas. Okay, so Senator, binabanggit po ni Senator Pimentel na sa inyong Senate rules on impeachment, the impeachment should be a priority over its legislative function. Ang tanong lang din dito, kung hindi presidente ang magpapatawag ng special session, is it constitutional for the SP to call the special session? The SP po cannot call the special session. Nako, It yun was ang problema. Kumbaga pakiramdaman, nangyayari dito, nagpapakiramdaman ng Malacanang at itong si Senate President. Pagka kasi nagtawag ng special ang Malacanang, ang iisipin ng ating mga kababayan na talagang hindi magiging maganda ang tayo ng Malacanang pagka sila nagpatawag ng special session. Para dyan sa impeachment na yan. Kung sakaling nagpatawag ng special session ng Malacanang at tatalakay yung impeachment na yan, maliwanag po sa sikat ng araw at makikita ng ating mga kababayan na talaga ang Malacanang ay may pakana. Talaga ng mga Malacanang ang may pakana dyan sa impeachment na yan. Kumbaga, hindi magiging maganda ang dating sa ating mga kababayan pagdating sa Malacanang kung sakaling gawin nila yon. Ngayon naman, pagka hindi nila ginawa, tatawid yan sa 28th Congress. Hindi naman pala continuing body ng Senado. No? Kaya, tingnan ho natin kung anong mangyayari dito sa isa na to. Pero matuloy, hindi matuloy, sigurado ho tayo, malalampasan ho yan itong si Vice President Sara Duterte. with the President. Ang Pangulo po sa ating Saligang Batas ay siyang may kapangyarihan upang tumawag ng special session. Hindi po yung Senate President. Opo. At in case po magpatawag ng special session ng Presidente, meron bang specific constitutional provision na nagsasabi kung ano lang dapat ang agenda doon sa special session na iyon? Wala pong nakalagay sa ating Saligang Batas kung ano ang pwedeng ilagay. At the moment, mayroon po siya mga preferred. Traditionally, may sinasabi na ito dapat talakayin. Ngunit that is not a limitation on the agenda of the special session. Sa katunayan, pag may obligasyon ang Senado na pagdating ng impeachment complaint at nakarating sa kanila, ayan po ay agenda nila, ikakalendar nila. Yan po ang aming tradisyon sa Senado. 2 beses po ako nag-senator judge. Pagdating doon sa Senado, i-calendar ta kaagad yan for referral for the Constitution para po mabuo ang impeachment court. Opo, at kung sakasakali po, pwede namang talaga din ma-schedule yung mga legislative priorities na nabinbin at doon na lang din po maisama sa order of business yung pagtanggap na officially ng Senado ng articles of impeachment. Naku, ang galing nitong si Manong Ted. Talagang yung mga legislative agenda unahin tapos isingit na lang itong impeachment. Ayos. Sige. Tama po yan. At sa mga nakaraang 2 impeachment trial ng aking dinaluan, sa umaga po nagsisession kami, sa hapon nag-impeachment court kami. Opo. Senator, without courting contempt, ito ay pending ngayon sa Supreme Court na mandamus petition ng isa pong abogado rin para po daw manduhan na ang Senado na gawin ang kanilang responsibilidad, constitutional duty to forthwith proceed with the trial. Ano po yung take dito sa usapin po ng pangingialam ng Supreme Court sa poder ng legislatura? Sa aking tingin, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Mayroon po tayong tinatawag na separation of power. Yung Senado po at Korte Suprema, co-equal branches of government. Kaya hindi mo pwedeng utusan ng Korte Suprema. Although, again, mayroon pong contrary opinion na sinasabi, pag may makikita ang abuse of discretion ang Korte Suprema sa ating Saligang Batas, kahit sino mang ahensya ng gobyerno ay pwede nilang utusan. Ngunit yan po ay open question at mayroong contrary opinion dahilan po sa separation of powers, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Dahilan po pag hindi sinunod yung utos nila, anong gagawin po natin? Magkakaroon tayo ng
constitutional crisis kung hindi sumunod ang Senado. Kaya ang prinsipyo ng separation of powers is a self-restraint on the Supreme Court not to meddle in purely political questions. Okay, sige po. So ngayon, Senator Frank, lumalabas na kumbaga ang deadlock dito, for lack of any accurate word, no, ay si Senator Cheese walang poder magpatawag ng special session, only the President. So mangyayari talaga, maghihintay sila ng June 6 resumption of session kung wala po talagang ipapatawag na special session ang Presidente. So ang bola dito sa impeachment trial na ito, nasa Presidente. Tama po yan, Ted. Siya po ang may kapangyarihan sa ngayon na magpatawag ng special session kung saan umpisahan ang impeachment trial. Okay, sige po. Sir, kayo po naman din, matagal na pong naglingkod nga sa Senado at tumaan sa napakaraming re-eleksyon. Yung katwiran nga po ng mga re-electionista, istorbo to sa campaign tsaka yung iba, sir, may mga bakasyon na ni Mrs. Yung tungkulin po na magbubuo ng impeachment court at impeachment trial, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas na siyang tungkulin ng sino man halal na senador. Hindi po rason na kami po magkakampanya, hindi po pwede yan. Okay, so ngayon po, Senator Frank, ano po ang inyo pong masasabi sa lahat po ng mga nananawagan? Opo, na una ay simulan na kaagad ito pero mukha pong hindi masisimulan kasi nga po dito sa mga teknikalidad na ito. Paano po natin dapat tanggapin ito sa usapin po na ito naman ay nakaukit sa ating saligang batas, ang usapin po ng accountability at karapatan din ng nasasakdal na sagutin ang mga paratang sa kanya? Hindi ko po alam. Sa akin lang, ito po'y nasa kabay ng ating Pangulong Marcos na tumawag ng special session. Pagtawag po ng special session, lahat po yan ng mga tanong na alanganin ang sagot. Iyan po ay mabibigyan ng tamang solusyon at may pagpatuloy ang isang mahalagang proceeding na nakalagay sa ating saligang batas, ang impeachment trial. Okay, sige po. So, Pero sir, pahabol lang kasi sabi nga po ninyo kanina, paniniwala ninyo hindi dapat nakikialam yung Korte Suprema dito po sa kaso ng impeachment, baka mauwi pa ng constitutional crisis. Pero I wonder, paano po ito makakaapekto dun sa isinampang kaso ni Vice President Sara Duterte dun sa Supreme Court? Kasi ang ina-argue naman niya, abay hindi na valid yung isinampang fourth impeachment case sa kanya kasi violation na ng 1-year bar. Bilang abogado po, dahil ako po naniniwala na walang kapangyarihan ang Korte Suprema na pakialaman ang impeachment trial, ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment trial, dapat po i-dismiss nila. Yan po ang opinion ko. Wala pong basihan na utusan ng Korte Suprema ang Senado tungkol sa impeachment trial. Okay, so ito po yung huling pahabol na lang, no? Kung sabi ko ninyo, kung ang bola ay nasa Presidente, magpatawag ng special session, pero kung maalala nyo, Senator Frank, nagsabi si Presidente Bongbong Marcos Jr. na kung hihingi ang Senate President, kung hihingi ang Senado ng special session. So, anong tingin nyo, anong inyong suggestion, kung suggestion man, sa kasalukuyan pong liderato ng Senado sa usapin po ng, kung magre-request sila ng special session, pagbibigyan natin? Ted, sa aking tingin, walang basihan ang paghihingi ng Pangulo na hilingin ng Senado na tumawag ng special session. Ay ang kapangyarihan po ay nasa Pangulo na wala po sa Senado. Kahit hindi tumawag o hindi humingi ng special session ang Senado, may kapangyarihan po ang Pangulo na tumawag ng special session. Kaya immaterial po yung hilingi ng Senado. Siguro, dahil po yan sa politika at sinasabing ganyan, pero wala pong basehan sa ating saligang batas. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video dyan sa naging interview na yan. Itong si Manong Ted Filon dito kay dating Senate President Franklin Drilon. Ang atin ho dito,
kung yung pinanghahawakan nitong kampo nitong si VP Sara diyan sa paghahain ng TRO para diyan sa ikaapat na impeachment na yan, ang saligang batas, ang kanilang ang sandigan, ika nga, kung wala na ho silang ibang tatakbuhan at kung hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema diyan sa impeachment na yan, kung meron hong question o meron hong pagmamalabis na ginagawa itong mga magkakandak na to, kanino ho tayo pwedeng tumakbo? Kanino ho tayo pwedeng humingi ng tulong, di ba? Di ba Supreme Court na lang talaga, yun na lang talagang inaapilahan. Kumbaga yun na talaga sila talaga diyan, sila talaga yung kumbaga nakakaintindi sa saligang batas. Kaya nga ano yan, yung mga Supreme Court mga justices sila yung kumbaga talagang nakakaintindi kung anong laman ng ating saligang batas. Silang kumbaga higit na sa dalawang panig na to. Kung itong si Franklin Drilon at yung iba bang meron lang dito pero lagi mga nagmimiron kasi dapat umpisahan, dapat hindi umpisahan. Hindi ba natin pwedeng hayaan ang Korte Suprema na mag-guide sa atin dito sa dito sa issue ng impeachment na to. Hindi tipong hindi dapat pwede mag Supreme Court diyan, hindi dapat sila pwede mag-TRO diyan o kung ano pa mga klaseng pangingialam ang gagawin. Ano lang yan, kumbaga Senate lang, legislative lang talaga ang merong merong karapatan sa impeachment na yan. Ibig sabihin kahit ano pang klaseng anong tawag dito, kalukuhang gawin ng mga senador o congressman na to diyan sa impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng manghimasok kahit na nasasagasaan ng saligang batas, hindi pa rin pwedeng manghimasok ng Supreme Court dito sa usapin na to. Medyo lang kaya kailangan talaga, kung tayo tatanungin kailangan nun nating makinig doon sa mga matatabang utak na mga maestrado diyan sa Supreme Court. Hindi itong mga ito kasi mga merong vested interest, merong bias tong mga to tayo nga may bias na tayo kay BP Sara, pero dahil gusto ho nating marinig yung legal opinion, yung kung anong sasabihin ng Supreme Court dito sa isa na to, hinihintay ho natin. Pero itong mga tawag, hindi pwede maging Supreme Court, recto dapat yan, impeachment na agad, diba? Ganyan ang gusto nilang mangyari. Kahit na meron pang abuso, kahit na meron sila linabag sa saligang batas, tuloy-tuloy lang. Hindi pwedeng makialam ang Supreme Court yan. Sa prerogative o karapatan ng yan. Kumbaga, sa lang talaga yan, sa Senado, sa House of Representatives, parang ang labo ho nun, no? Kaya nababahiran itong mga nagsasalita na to na talagang gusto nyong mawala si BP Sara. Baka meron na napagkasunduan yung mga Dilawan at ang Malacanang na kung sakaling mawala si BP Sara, malay natin, di ba? Malay natin yung mga